Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Samahan po ako ninyong pagnilayan ang salita ng Diyos. O pulong han Diyos. Ang buod po ng mensahe ng ating mga pagbasa ngayong linggo ay makikita po natin sa Salmong Tugunan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Maitatanong natin ngayong panahon, paano kaya nananatiling liwanag at kaligtasan ng Diyos sa buhay natin? Sa anong paraan? Isang bagay po, sa pamamagitan po ng kanyang salita na tinatawag din nating mabuting balita o Biblia. Ang Biblia po ay isinalin sa napakaraming lingwahe. Ayon po sa Bible Society, isinalin po ito sa almost 2,454 languages. Yang ibig sabihin, patuloy na ipinapahayag ang salita ng Diyos sa mundong ginagalawan natin. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay liwanag at kaligtasan. Pansinin po ninyo na sa lahat ng pagdiriwang ng mga sakramento, palagi pong nasa unang bahagi ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang disenyo ay ganito para maipakita po sa atin na ang pinagmulan ng sakramento, ang pinagmulan ng ministry ay ang salita ng Diyos. At ang pangalan ng salita ng Diyos na ito ay Jesus. Sa ating ikalawang pagbasa na mula sa sulat ni San Pablo, makikita po natin na si San Pablo ay nanawagan sa isang komunidad na panatilihin nila ang kanilang pagkakaisa. At tinuro sa kanila ni San Pablo na mapapanatili ang pagkakaisa ng komunidad kung nananatiling nagkakaisa sa pananalita at isipan gaya ni Jesus. Ibig po sabihin, we have to think like Jesus and we have to live like Jesus. Kung susundin po natin ang salita ni San Pablo, ang mensahe ni San Pablo, then masasabi po natin ang Panginoon ang ating tanglaw at siya ang ating kaligtasan. Ako po si Father Banet. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.